Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid at welcome po sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Tayo po ay nagagalak sa weekend na ito dahil muli na naman po tayong nagkasama-sama at syempre hindi kompleto pag wala ang mga pare natin. Paring Allison ko, isang magandang weekend sa iyo. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tunay ngang pagpala kasi nais po namin na sa pamamagitan ng ating pagtatalakay ay lubos pong mapagpala ang bawat isa. Yan, at syempre sa kabilang side naman natin, para tayo yung ipapako, no? Ito yung mga magnanakaw sa gilid. Umpisa pa lang talaga. No? Kasama natin si paring Pastor Mark. Blessed weekend, paring Pastor Mark. Blessed weekend, paring Jebo. Blessed weekend, paring Allison. Bagamat maraming mga nangyayari ngayon sa mundo, it is still a blessed weekend. So, blessed weekend po sa inyong lahat. Ayan, tayo po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Pinag-uusapan po natin, kung mababalikan lang natin, tungkol po doon sa creating a safe home. Na ang konsepto po kasi, yung tahanan ay dapat isang lugar na kung saan meron tayong refuge. No? Kasi paminsan, kahit sa mga magulang, nakakalimutan na yung mga anak na i-stress din. Yung mga anak naman, nalilimutan na yung mga magulang may stress din. Kadalasan nangyari, baon-baon natin yung stress na nanggaling sa eskwelahan, sa trabaho, sa community. Tapos pagdating sa bahay, dun sumasabog lahat. No? Kaya tuloy, may mga pagkakataon na yung tahanan ay hindi kaaya-ayang uwian. No? O kaya naman ay nagbibigay pa ng additional stress. Kaya importante po na maging intentional dyan. Sinasabi nga natin palagi kahit meron tayong right intentions, kung wala po yung right relationship, walang right result. Talagang nandun yun kasi i-reject kaya minsan sa mga trainings natin sa The World Needs a Father, by the way, promote na rin natin, pwede nyo puntahan ang The World Needs a Father Philippines Facebook page. May mga upcoming trainings po tayo, lalong-lalo na sa mga taga-norte, dyan po sa Lingayen, at saka sa south naman sa Cebu. No? At baka magkaroon tayo dito sa Metro Manila. No? Titingnan po natin yung final schedule. But anyway, something to look forward to. Yes. Ngayon, kaya po natin binibigyang diin itong mga trainings na ito kasi sa totoo lang, lahat ho tayo may kanya-kanyang mga kinagisnan, may mga baon tayo sa pamilyang pinanggalingan natin, may magaganda, mayroong hindi kagandahan. Minsan po hindi na tayo intentional dun sa ano ba yung future, no? Ano ba yung binubuo natin? Para bang ang nangyari lang, basta dala-dala natin tong mga bagahe na ito, mga kasanayan na ito, ugali na ito, without even thinking na kailangan pala maging intentional tayo sa paghubog ng ating tahanan moving forward. Yes. No? Kaya yan ho ang ating hangarin ngayon. So sa atin hong pag-aaral ngayon, napakaganda ho nitong pag-uusapan natin, communication and forgiveness, holding the family together. Pag nakakita daw tayo ng mga pamilya, mag-asawa, magulang at anak na maganda ang relasyon pero matagal na silang magkakasama, hindi maaaring walang elemento ng forgiveness. No? Talagang sabi nga pag nagsana all ka doon sa result, kailangan magsana all ka din sa process. At yung process also includes yung forgiveness. I think tayo mag-agree na that is the hard work behind every successful relationship. Yes. Ngayon, ang tanong siguro, yamang nabanggit nga natin na that is the hard work. Paring Allison, do you agree na hard work yung communication and forgiveness? Oo, bagamat sabihin na natin na parehas siguro ang kultura, parehas na lengguwahe o dialect, kuminsan yung mga pamamaraan kasi ng pagsasalita ay nag-iiba-iba ang mga ibig sabihin. Lalo na kung ang tono mo ay iba, di ba? Yung gesture mo, no? Ito ay nagpapahiwatig ng ibang dahilan. Kahit magsabi ka na, mahal kita, ng pasigaw. Parang iba yun galit parang mahal mo ba talaga ako o sinisigawan mo na ako? Mga bagay na katulad nito na siguro kailangan natin matutunan, lalo na siguro sa mga kalalakihan. Sapagkat sinasabi nga raw nila na hindi raw talaga masyado mapagsalita ang lalaki. We don't really communicate, hindi katulad ng babae.
pag binibilang expressive. Pag binibilang nga yung mga words ng mababae sa isang araw lumapong napakarami kumpara sa lalaki. So siguro kailangan po natin matutunan yung pamamaraan, yung tamang pamamaraan ng pagsasalita. Pastor Mark, itong usapin ng forgiveness, no? Kasi parang nagulat ka. Okay, sorry. Kasama pala. Pinapatawad na kita. Nagulat kita. Pero, hindi ba marami ka ng mga nahawakang mga cases, mga counseling sessions na, syempre, it necessitates forgiveness. Sabi nga, alam naman natin, madaling sabihin, magpatawad lang kayo. No? Pero ano ba usually yung mga reason bakit yung forgiveness ay hindi ganun kadaling ibigay? Well, essentially, kaya mahirap siya ibigay. Kasi tayo lahat self-centered beings tayo. Di ba? We are selfish. Kaya mahirap siya ibigay. Kasi yung forgiveness, originate yan sa pag-ibig. Di ba? Kung pag-ibig mo kung mahal mo yung kapwa mo, mahal mo yung, siyempre, obviously, sinasabi natin, mahal natin yung asawa natin, mahal natin yung mga anak natin, at siguro yung mga kasama natin sa church. Of course, hindi naman siguro. Dapat lang, di ba? Mahalin natin sila. Kaso, dumadating yung ating selfish nature, di ba? Kasi meron tayong, bukod sa selfish nature, yung upbringing natin, minsan tinuturuan tayo, kailangan paglabanan mo yung sarili mo, kailangan manindigan ka, kung tama ka, kailangan, di ba? Kung may katwiran ka, kailangan ipaglaban mo. So minsan yung mga pag-iisip na yon, di ba? Yung mga paniniwala na yon, it goes against yung pagtuturo na kailangan magpatawad tayo sa kapwa natin. So of course, andyan yung selfishness. We are selfish by nature. Ibig sabihin, pag nasaktan tayo, hindi tayo willing mag-forgive. Even though utos ng Diyos sa atin yun, importante yun para may matiwasay na sa yung harmony sa pamilya. Imbis na makamit natin yun, iniintindi natin yung sarili natin. So that is one, yung selfishness. Pangalawa sa tingin ko, paring Jebo, paring Alison, di ba? Kasi meron tayong maling paniniwala patungkol sa forgiveness. Akala natin, unang-una, I think, previous episode, di ba, pinag-usapan natin to, na kailangan ma-feel ko muna bago ko siyang patawarin. Tapos meron din tayong mga maling paniniwala na, hindi, kailangan manindigan ka sa tama ka, kailangan ipaglaban mo yan, di ba? Minsan kasi, in the area of forgiveness, hindi na issue yung kung sino yung tama o mali. Ang importante, kailangan willing ka to humble yourself at patawarin mo yung kapamilya mo, yung kapatid mo sa Panginoon, yung kapwa mo, kailangan patawarin mo. Kasi utos ng Diyos yun And napaka-importante siya, lalo na para makaroon ng matiwasay, di ba, harmonious relationship sa pamilya. Naalala ko yung sinabi ng isang author, no? Sabi niya, pag nagpapatawa daw tayo, kasi pag may offense, para bang ang gusto natin, somebody should pay the price. No? Yes. Well, when we forgive, tayo yung we pay the price. No? So para bang yun yung mahirap na parte nga, sabi nga ni Pastor Mark, dahil tayo makasalanan, very selfish tayo, gusto natin, pag nagkasala ka sa akin, i-deserve mo yung forgiveness. Para pero pagbayaran mo. Oo. Pero ang tinuturo ng Bible kasi, we forgive not because the person deserves it, but because the Lord demands it. No? Talagang babalik tayo dun sa relationship sa Panginoon. Ngayon, pagdating dito sa pamilya, no, at isa ito sa, siguro, masasabi natin sa tuwing may training tayo, dito madalas may challenge Yung bang, alam mo, sasabihin sa'yo, gusto kong i-apply yan, kaso lang. No? And I always say, pag may mga trainings tayo, kahit pare-pareha sila ng napakinggan, magaganda yung narinig, pare-pareha sila ng gustong i-apply, pero alam mo, napakalaking factor talaga sa success ng application, yung prevailing relationship. No? Anong klaseng relationship meron? Kasi pag hindi okay yung relationship, kahit na pag-uwi mo, gustong-gusto mong i-apply, hindi tatanggapin no? Magkakaroon talaga ng problema. Kaya gusto natin ngayon matutunan paano natin i-resolve to. Kasi ako masasabi ko sa parenting and I believe in any relationship, puhunan ang yung maayos na yung pagpapatawad, puhunan yan Kasi pag wala tayong puhunan, wala yung pundasyon na yan,
wala kahit anong magagandang ideas ang mabasa, marinig. Kaya nga masasabi natin na hindi lahat ng magagandang napakinggan, hindi lahat ng magandang natutunan, narinig, madaling i-apply. Kasi ang reality merong resistance. Depende dun ngayon sa relationship. So, paring Alison, may mga times na ayaw magpatawad. So usually, pag ayaw magpatawad, ano pang nangyayari? Kasi siyempre, may mga hurt, may mga offense na nagawa. So habang tumatagal, paano to? Ano usually ang mga naranasan mo? Hindi. Ano usually nararanasan kapag ang isang tao hindi nagpapatawad? Kasi minsan, para bang ang nangyayari, halimbawa, hindi tayo nagkasundo. Tapos, masama ang loob mo. Ngayon, ang assumption ko, basta humupa na yung emosyon mo, okay na tayo. Minsan ganun no? Basta humupa na yung emosyon, okay na tayo. Pero ang reality, masigit pa ron. Kaya doon nabubuo yung mga tinatawag na unresolved conflicts, di ba? Kasi nga, para bang, hindi na galit yun, okay na to. So yan. So paano pa natin napapalala yung sitwasyon sa pamamagitan ng mga maling reaksyon? Sa mga kalalakihan po kasi, kung mapapansin po natin, kung minsan alam mo, pag yung hindi nagkaintindihan ang isang magkumpare o magkaibigan o churchmate, nagtatapikan lang sa balikat, parang nagkakaintindihan na okay na tayo eh. Pero sa katotohanan, meron po mga issue talaga, lalo na po sa mga kababaihan, kapag hindi po ito na-resolve po talaga, ay pwede pong pag-ugatan pa ito ng iba pang mga suliranin in the future. Babalikan ko lamang isang bahagi. Halimbawa po, kaya po tayo nasasaktan sapagkat alam po natin na mahal po natin yung taong nakasakit sa atin. Kasi kung alam naman natin na wala naman tayo na established na relasyon in the first place sa taong yun, you don't care di na kayo magkikita ulit Pero kaya tayo nasasaktan sapagkat mahal natin ang tao ito, di ba? Ang anak natin, ang asawa natin. Ngayon, pagdating sa pagpapatawad, kailangan kong maintindihan sa sarili ko yung sinasabi ng Biblia sa Efeso 5. Ang sabi lamang po doon ay ganito, na ang mga kalalaki, husband, sabi ganon, love your wife as Christ loved the church and gave him up, himself for the church. Ano pong ibig sabihin po nito? Para po sa akin, ang ibig sabihin po nito ay si Jesus ay namatay, para po sa iglesia. Hindi naman po physically na tayo ay mamamatay sa ating mahal para magpagpatawad, pero nandoon yung binabanggit ni paring Mark kanina na kung saan nandoon yung self-centeredness. Sa akin doon ay pride Yung pride, pag hindi po nawala po talaga yun, mahirap po talaga Kaya nga pag naunawaan ko po yung lawak, lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa kanya pong iglesia, na siyang dapat din natin maipamalas sa ating pong asawa, ay maunawaan po natin ano ibig sabihin nito. That now, I can die for my selfishness, I can die for my pride, I can die from anything na maaari pong humadlang para hindi po ako magpatawad. Sa tingin ko, malaki po ang bahagi ng pag-ibig po dito upang manumbalik uli yung relasyon ninyong mag-asawa, ng mahal mo sa buhay. Ito po yung nakikita kong bahagi na kailangan tignan din po natin. Yung pag-ibig na ito. Sa akin, nagkaroon ako ng pagkakataon noon, maikwekwento ko na lang. Kung minsan alam mo yun, sa pagdaan ng panahon, parang kung aasahan mo yung emotional level, parang nawawala, parang nagfe-fade siya. Pero meron ako isang pinanalangin noon na sabi ko, panumbalikin ninyo ito sa akin, sa akin pong asawa. And true enough, God answered my prayer. Sapagkat kung minsan kasi, para bang yung binabanggit noon na yung kilig doon, nagiging kilabot, binanggit ni paring Jebo. Kung minsan parang nangyayari ito in the passing of time nang hindi mo namamalayan, para bang masyado ka ng pamilyar, di ba? Araw-araw nakikita naman kayo, wala ka naman masamang ginagawa. So parang nagfe-fade to pag wala kang parang bagay na bagong ginagawa o patuloy na ginagawa upang pagningasin ito. Kaya magandang tignan po natin yung sa anggulo, sa aspect po ng pag-ibig. Yeah, maganda 'yon At parang ang dumarating kasing kaisipan diyan, pagka merong offense na nagawa sa iyo, hindi lang yung nakagawa ng offense ang merong kailangan gawin. So you still journey together. Yeah. Ngayon, hindi kasi lahat bukas yung isip dun na dalawa kayo mag-journey Ngayon, hanggat hindi umabot sa point na dalawa talaga kayo mag-journey doon,
hindi magkakaroon ng kaayusan, no? So kinakailangan talaga nandun yung hard work yung dalawa to reconcile. And by the way, no, si Gary Thomas dun sa aklat niyang Sacred Marriage, ang ganda ng paliwanag niya. Sabi niya yung marriage, ang pinaka-essence niyan is reconciliation, no? Kasi usually pag inisip nating marriage, ang nasa isip ng marami, kilig, no? Kasal, romantic love. Pero ang pinaka-essence pala niyan ay reconciliation. Kaya nga sabi sa Ephesians, as Christ loved the church. So talagang yung pursuit of to reconcile, no? To pursue reconciliation. At yan ang challenge din para sa atin. Pero ang isang kalaban diyan ay paminsan, alam mo yung nanahimik na lang. Marami kasing anyo yan, di ba, Pastor? Minsan yung pananahimik ay paraan ng, kumbaga, para walang gulo. So may tapos na lang. Oo, may assumption na pag walang ginawa, wala nang gulo. Minsan naman, sintomas yan na wala kayong safe space, na kaya tuloy ang feeling, wag na lang magsalita kasi baka magalit pa, di ba? Lalo mabuhay pa yung issue. Or, maaring paminsan, ang tendency naman is akala ng iba, yung silence ay okay na, pero sometimes it's also a form of rebellion, no? Parang cold treatment. Yan, no? So, Pastor Mark, gugulatin kita ulit. Oo nga. So, sa mga ganong cases, no, how do you motivate people to actually step forward na sa halip na manahimik, which is actually very easy, no, compared sa to take a step forward para mag-reconcile. Parang mas madali yung manahimik na lang di ba? So, how do we motivate them to actually sa halip na manahimik, to take that step, that initiative, no, to either communicate or confront, no? Yung confrontation, mabigat ding word yan, pero kailangan din yan Yeah. Well, yung pananahimik kasi sa dynamic ng relationship, actually meron naman panahon na sa tingin ko, sinasabi sa salita ng Diyos, kailangan. Halimbawa, sabi sa Proverbs 10:19, he who restrains his lips is wise. So, yung heat na nag-aaway kayo, kunyari nag-aaway kayo mag-asawa, nag-aaway kayo ng anak mo, at galit na galit ka, there is wisdom at that time na tumahimik. Diba? Kasi baka sa galit mo, baka may masabi ka na hindi maganda So, pag may ganun na confrontation, talaga nagtataasan ng boses, emotional, there is wisdom in being quiet. Pero tama ka, hindi dapat yung quietness mo i-correlate mo na, uy, tama ako kasi tahimik ako. Kasi yung quietness mo, a time will come that you need to communicate. Diba? Kailangan nyo mag-communicate. So, kung kailangan mo mag-communicate, yung kabilang party, hindi naman nag-initiate ang communication, that is the time that you need to speak up, di ba? Kailangan mo na ngayon magsalita. In other words, mag-reach out, di ba? Hindi man literal na magsalita, pwede ka mag-text, whatever, basta importante lang mag-communicate ka. Ang isang importante na napansin ko minsan di ba meron tayong paniniwala dahil tahimik ako or hindi ako nagko-communicate, mas okay ako or mas makadiyos ako o mas spiritual ako kasi yung kabila sinisigawan ako Pero naalala ko itong sinulat ni R.C. Sproul, babasahin ko lang. Sabi niya, anger is not in itself sinful, but it may be the occasion for sin. Violence, tantrums, bitterness, resentment, hostility, and even withdrawn silence are all sinful responses to anger. So, ang ganda ng sinabi niya Kasi sinabi niya, pag galit ka, usually lumalabas yan. Violence, di ba? Violence. Tantrum, bitterness, resentment, hostility. Di ba? Pag galit ka, lumalabas yun. Pero sinabi niya, even withdrawn silence can be a form of anger. Ibig sabihin, ito yung panahon na, ayaw ko kausapin yan. Pag ganyan yung tao, di mo kinakausap. So ngayon in your mind, iniisip mo, hindi, tama ako kasi siya ang mainit ang ulo, ganun. Pero ikaw naman, you refuse to communicate, di ba? So ganun, ang sinasabi niya, that is still a form of anger. Yung ayaw mong kausapin. In fact, ang nangyayari, kinakancel mo na siya. Di ba? Kasi ayaw mo kausapin Pero iniisip mo, siya may kasalanan, siya may problema. So, I think binanggit nyo kanina, kasi kailangan ang goal mo restorative, di ba? Kailangan mag-isip ka ng paraan. Kung talaga mahal ko yung kapamilya ko, yung kapwa ko, how can I restore relationship or how can I reconcile? And the best way to do that is to communicate. Now,
minsan ang mali pang pag-iisip, sabihin nila, siya naman na may problema, siya naman na may kasalanan, siya naman yung mamali. Bakit ako mag-initiate? Di ba? So, ang advice ko, usually sa mga ganun, sabihin ko, well, kung mahal mo talaga yung kaibigan mo, yung kapatid mo, di isipin mo na lang, saan ka nagkamali doon sa away ninyo? Di ba? Let's say, siguro, ganito, yung silence, hindi mo siya kinakausap, or baka tumaas yung boses mo in one conversation. So, maaring mali nga siya, ayaw niya aminin, pero ikaw, isipin mo na lang, ano yung pagkukulang ko? Ano yung contribution ko dun sa conflict? Tapos doon ka mag-initiate. You say something like, alam mo, kapatid o kaibigan, pasensya ka na nung last week, nung usap tayo, nasigawan kita. Di ba? Nasigawan ko, tumaas yung boses ko. Di ba? Patawarin mo ko. O kaya, sabihin mo, alam mo, pasensya ka na, I would like to ask for forgiveness because sa sama na loob ko, sa galit ko, hindi kita kinakausap. Diba? Tuwing nandiyan ka, although physically nandiyan ka, hindi kita kinakausap, I realized I was wrong, can you please forgive me? Diba? Now, I will try, I want to reconcile with you. So parang tingnan mo lang, saan ka may pakukulang, and then doon ka mag-apologize. Ngayon, kung siya mag-apologize sa'yo, hindi mo na responsibility yun. Di ba? Kasi madalas ang sinasabi natin, ikaw, baka gusto mo ba mag-sorry siya? Di ba? May ganun ka pa na okay na yun. It's between that person and the Lord. Sila na bahala. Pero ikaw, anong responsibility mo? At least you isipin mo saan ka nagkamali at doon ka mag-apologize. By doing that, you're trying to reach out. You're trying to reconcile. Diba? So, yun ang importante. So, hindi dapat kailangan you remain in silence. Diba? There are times na kailangan silent ka. Pag mainit ulo mo, it's best to withdraw, to restrain yourself. Pero, kailangan mo pa rin mag-communicate sooner or later. Yeah. Kasi, command ng Panginoon yun Kailangan mo mag-reconcile Parang Mark, sa akin may nangyari no, paring Jebo. Okay ka na? Okay na ako. Napapansin ko na hindi ako kinakausap. So hindi ko matiis yung simbahang ito, dalawa yung yung second floor niya, dalawa yung hagdanan. Pwede ka dumaan dito, pwede ka rin dumaan dito. So kapag papunta ako dito, bumababa siya dito. So minsan natsyempohan ko siya kasi maraming services. Ginulat mo. Kung sa talaga nag-meet talaga kami sa gitna nung second floor, tapos kinausap ko siya. Sabi ko, kuya, may sama ka ba ng loob sa akin? Wala! Alam mo yung gano'n pag nagugulat. Sabi ko, kung meron man sabi mo sa akin, willing naman tayong hingi ng tawad kung may kalabisan sa pagsasalita o sa gawi, ay willing naman. Wala daw. Sabi ko, I took that word as it is daw. Wala nga. Pero kung minsan, alam mo, mapapansin natin na sa mga Pilipino, likas ito na hindi mo magawang sabihin, magbibigay ka nala ng cold treatment, ang tawag nila ngayon, cancel culture na nga, di ba? Sa sa gobyerno, tawag nila passive resistance, di ba? Kung sa mga nag-aaklas. Ngayon, gusto ko lang, sumentro lang siguro doon kung bakit nangyayari ang mga bagay na to. Siguro, sabihin na natin ng katotohanan na una, marahil merong issue sa spiritual maturity. Kapag kasi talaga hindi parehas ang paglago ng isang mananampalataya, iba-iba ang pamamaraan sa sa pagtitake ng mga issues, no? Kahit mga maliliit na bagay lang pinalalaki. Minsan nga wala namang katotohanan ginagawa ng issue di ba? May kinalaman sa spiritual maturity. Ikalawa siguro, maliban sa spiritual maturity, pwede rin po natin tignan yung emotional maturity, kung paano tayo nag-handle po ng ating emotion, sapagkat kung minsan hindi nagtatama itong dalawang ito, marahil spiritually okay ka, pero may mga hang-ups in the past, dala-dala mo ngayon sa present. Ito ang nagiging dahilan kung minsan kung bakit yung mga sugat na ito parang makanti mo lang yung yung peklat para bang nanunumbalik na naman ulit yung mga nakaraan, nag-overreact ka. So kailangan po natin tignan ang mga bagay na ito. Hindi po ito simple, ngunit posible. Posible po ito, no? Sa tulong po ng ating pag-uusap ngayon, mabuksan sana ang ating po mga isipan, ang ating mga puso sa kahalagahan po nito. Minsan ang nakakatawa, no? Sasabihin, nahihiya kasi ako magsabi. Yun na nga. Sa may katawan. Pero kaya mong sabihin sa
lahat. Di ba? Parang ikaw lang at kalahati ng Maganda nga. sanlibutan nakakaalam. Ang ganda na bagay ni paring Allison kultura din kasi natin, Yeah. 'di ba? Tayong mga Pinoy, hindi tayo confrontational Or we don't like 'di ba yung tawag nila yung saving your face, Yeah, face yeah. saving culture. Yung gusto natin pagkasama natin yung kapamilya natin, yung okay tayo, yung superficial ba? Mga family reunion tayo, family gathering. Sige, kain-kain tayo. Usap kayo, superficial. Pero pag gawin nyo, galit-galitan. Merong Kasi ayaw natin ipag-usapan yung mga hurts natin. Yung mga... Minsan pa rin, Mark, nagtatrabaho ko pa rin, Jebo, sa corporate when I was working. May kasama ako isang German, may kasama ako isang Pranses. Tatlo kami nag-uusap. At actually, boss namin yung Pranses. So, ang nangyayari talagang heated na yung discussion nung German at saka itong Pranses. Ako, nandun lang ako. Ako yung sa Philippines naman nag-handle at that time. So, umaabot ang discussion. Sabi ng boss namin na Pranses, i-report na kita sa HR. Ganun nakatindi. Yung bosses, mataas na, ganyan. Tapos, pagtingin nila, 12:30 na. Hey, where are we going to take our lunch? Alam mo yung ganun? Sabi ko, nakukuha pa nila mag-imbita para mag-lunch. Samantalang kanina, kulang na lang magkasakitan na lang physical. Ganon ka-intense ang discussion. Pilipino, hindi natin kaya yun. Lahat personal. Ano? Lahat person, pag ganon na, ay wag na tayo mag-lunch. Bahala ka kung saan mo gusto mag-lunch, di ba? Minsan, nakakatawa man, pero kailangan natin ma-overcome ang bagay na ito, no? Lahat nagiging personal talaga. Yan nga nangyayari, naging excuse natin yung cultural, yung kultura natin para hindi mag-communicate o para hindi magsalita. So, hindi siya excuse, mga kaibigan Kailangan, siyempre, biblical tayo. Kung Kristiyano tayo, we want to follow the Lord. Yeah. Ano yung utos ng Panginoon, di ba? Ang utos ng Panginoon is if you forgive others, your Heavenly Father will forgive you of your sins. Siyempre, ang hirap naman nun na ayaw mo magpatawad tapos ang Diyos Ama hindi ka patatawarin ng iyong kasalanan. Mahirap yun, mabigat yun, matindi yun. So, we need to really obey God first before yung kultura po natin. Oo, ibig sabihin as a follower of Christ, meron tayong bagong kultura na inaaral. Yes. No? Kailangan talagang ma-realize natin yan. Kasi minsan nandun lang sa point na nakakilala sa Panginoon, tapos hindi na naiisip yung ano yung epekto nung kaugnayan na yon sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Very interesting nga dun sa Ephesians 5, na kung saan sinabi na be filled by the Holy Spirit. Introduction yun para ipaliwanag na yung filling of the Holy Spirit is a spiritual resource available to live the Christian life. Kasi lahat ng relationship binanggit dun di ba? Mag-asawa, later on magulang sa anak, sa trabaho, with Christians, with non-Christians. So yung kapuspusan ay hindi isang bagay na hinihiling lang natin pag maglilingkod. Kasi normally, ang kaisipan, di ba? Parang, mag-speak ako, o MC ako yung prayer, naway mapuspos ako. Pero ang reality, nung binigay yun, ito ay para pagtagumpayan ang ating Christian life, which includes lahat ng relationship natin. Kaya tama na matrace natin at talagang ang pinag-uugatan ay yung kumusta yung spiritualidad natin. So again, kung bibigyan lang natin ng pagbubuod yung portion na yon, naging malinaw po na yung communication needs to be healthy. Yeah. And hindi man natin gusto yung confrontation and communication, pero yan ay mahahalagang parte ng ating paglago. No? Kaya lang, kailangang isipin natin na yung confrontation ay hindi sa purpose na lalong lumaki yung problema, mag-away lalo, kundi hakbang yan para mag-reconcile. Di ba sa Matthew sinasabi, no? Pag may naka-offend sa'yo, baliktad pa nga puntahan mo siya. Di ba? Tapos makipag-ayos ka. So kung naayos na, dalawa lang kayo, okay na. Pag hindi naayos, magdadala ka ng 2 o 3, hindi para kuyugin. Ang purpose ng 2 o 3, parang neutral sila they would be a witness. They would also assess kung tama ba yung inyong pinag-uusapan. At sa kanila yung accountability. So again, pag na-contain mo, napakaganda kasi 2 lang kayo, limitadong tao, and then akyat mo sa church, baliktad Kadalasan ang sistema, babarangay, o kaya diretso ka agad sa Facebook, no, na ikaw at kalahati lang ng sanlibutan ng nakakaalam.
Tapos, ang daming sinabi. Kaya minsan, yung issue, hindi na makontain. Kasi may mga hindi naman parte ng solusyon na nasali. Yeah. May mga hindi naman dapat kasali na napaloob doon. Tuloy, parang nagko-complicate na siya. In fact, I remember one time, nag-mediate kami sa isang case. Alam mo, mag-asawa eh. Dumating sila sa point na okay na sila eh. Ang problema lang, yung asawang isa, inawa yung biyanan. Tapos yung biyanan sa kabila, sumali na rin. So nangyari, hindi na lang problemang mag-asawa, problema na tawag natin doon, magbalain, no? So, naayos na yung sa dalawa, yung mag-asawa mismo. Gusto na nila mag-reconcile. Kaso lang, dahil idinamay nila ngayon tong mga biyanan at ang problema naman doon sa mga biyanan, alam mo yung sumali sila without even assessing kung ano yung narinig nag-retaliate agad sa halip na, teka, timbangin muna natin to. Baka tama ba yan? Baka medyo mainit lang yung issue, kaya yung pagkwento ninyo ay mabigat. Wala, nako, kaya sabi ko nga, ang hirap pala, no? Pagka meron ng nasali na hindi kasali, merong kasali na hindi solusyon, para bang ang nangyayari, kunwari, hindi kayo magkasundo ni Pastor Mark, no? Sa mga nasa radyo ho, magkabilang gilid ko po sila. So, halimbawa, may nasabi sa akin si Allison. Tapos nag-reconcile na kayo ni Pastor Mark. Tapos later on ko palang nakwento kay Pastor Mark, may sinabi nga pala si Allison. Parang ang dating noon, nabubuhay na naman yung issue. Tapos na, di ba? Kasi nga, gumagapang pa yung kwento. At ang problema, habang umaandar yung kwento, sabi nga, but wait, there's more. May mga dagdag yan. May mga interpretasyon yan. So, yan po, para ma-prevent natin yung mga silent wars natin, communication is important. At kinakailangan po na kung may, sabi nga, confrontation is needed, then let's welcome confrontation because that's the way to accountability. Hindi ho masama yun. Kasi minsan parang yun nga, yung kultura ba na nagsasabi na pag hindi kayo nag-aaway, walang argumento, okay na okay kayo. Ang reality po, minsan kailangan din yung confrontation which may appear as an argument, pero it is necessary para maging decisive. No? Talagang merong healing, direct to the point na. So yan. Ngayon, ang isa pang pinag-uugatan kasi nitong mga problemang ito, we are not coming from a vacuum, emotional vacuum. No? So normally may mga pre-existing problems na Yun nga yung mga wounds na binabanggit natin na sometimes, ako nga sinasabi ko, pagka meron tayong mga alagang sama ng loob para tayong dictionary. Kasi marami tayong meaning, no? Lahat may meaning, di ba? Pag nakangiti sa iyo, may meaning. Pag tahimik, may meaning. Daming synonyms, to. Dami nating ina-attach na interpretasyon. Ngayon, halimbawa, nandyan yung usually comparison, favoritism. Ako, napakahirap niyan kasi imagine mo, minsan pagka naungkat yung dalawang bagay, sa dami yung dalawang bagay pa lang na yan pag naungkat, para bang hindi na masosolve yung issue kasi yung simula nung unang panahon no? Yung, di ba? Historical. Nung araw. Kasi, nung maliliit pa tayo, nung nandiyan mga Hapon, ikaw yung tinago, ako hindi. So, paano ba na, paring Allison, sa case mo, paano natin i-contain? Halimbawa, may issue ngayon, paano natin i-deal without contaminating it with past issues? O posible ba yon? O dapat bang ganon? O talagang natural kasama yon? Dapat hindi, no? Kasi yung realidad na may nangyari nung nakaraan ay ibig sabihin unresolved yun So, ibig sabihin, kapag siya ay unresolved, kailangan ihingi mo ng tawad. May pag-amin ng pagkakamali, at mayroong paghingi ng tawad. At doon naman sa nagpapatawad, kailangan hindi na niya ibalik pa muli iyon. Yun ang kailangang katotohanan po doon Kasi the mere fact na naibabalik yon, na-resolve ba talaga yon? Napag-usapan ba talaga yon? Kasi kung talagang napag-usapan at nahingi ng tawad, wala na ngayon sa iyo yon. Pwede mo sabihin na kailangan ba talaga natin pag-usapan ito sapagkat ito ay nahingi ko ng tawad. Parehas lang naman nung dati yun Ito, parang nag-ibang anyo lang, pero yun pa rin yun. Talagang ganyan. So, parang nabuhay na naman muli. So,
kasi kailangan natin makita kung minsan nanggagaling sa emosyon yung galit, yung inis, yung parang panunumbalik na naman nung nakaraan. So, para po sa akin, ang mahalaga po dito ay talagang upuan, pag-usapan at kung kasi lalong-lalo na po kailangan may pag-amin din po ng pagkakamali o pagkakasala sa bagay na yon at pagtanggap din nung kabila na pinapatawad. Kasi kapag pinatawad mo na siya tunay nga, dapat wala na pong wala na pong parang tawag dito, yung parang ibinabalik mo pa sa kanya, ipinamumukha mo pa sa kanya. Wala na pagsumbat dapat. Kasi wala po tayong patutunguhan po doon parang umiikot lamang po tayo. Kaya sa parte po ng taong nakasakit, kailangan may pag-amin at paghingi ng tawad. Doon naman po sa nasaktan, kung tunay nang nagpatawad, sana naman po ay wala na pong pagsusumbat na gagawin sa kanya. Yan. Pastor Mark, ikaw ba paano ba natin paano ba natin i-contain yun, Kasi alam mo, totoo naman yung sinabi ni paring Allison, pero talagang minsan pagka nagkakausap pag hindi nga lang hysterical, di ba? Pag nag-historical na talagang hindi mo na mapigilan talagang patong-patong na. So ano kaya mga hakbang to ensure that we contain it to the issue at hand? Hindi yung mga issue na out of hand, ibig sabihin yung mga matatagal na. Meron bang way yan talaga? Or kailangan na ba ng parang somebody na labas dun sa relationship na yon na magmi-mediate para lang ma-make sure na you argue within the right parameters? I think may wisdom din naman kung may magmi-mediate, di ba? Kasi especially kasi I think nabanggit kanina, iba-iba kasi yung level ng maturity ng mga tao So kung dalawang tao na mature ang nagkaroon ng conflict, nag-away, medyo mas madali yun madali yung proseso It's highly possible na mare-reconcile sila, di ba? Pero minsan may tawag doon yung hindi proportionate, isa mature, isa immature. Lalo na kung dalawang immature, lalo na kung gano'n, mukhang kailangan talaga na may third party. Kasi kailangan ng moderation ng reconciliation di ba? Kasi kung immature, merong ang tendency na nagiging personal na, di ba? Yung dadalhin yung ibis na issue ang pinag-uusapan nila kung noon saan pumupunta, di ba? Noong araw nga, ginawa mo sa akin to, yung mga ganun. So, kailangan talaga ng tao na mag-moderate doon para sabi, tika mo na, yung parang referee. So, I mean, well, the only answer there is talagang kailangan you should be filled with the Holy Spirit di ba? Kung ikaw talaga ay puspos ng Espiritu Santo, bago mo kausapin yung taong nakakonflict mo, kailangan humingi ka ng tawad sa Panginoon, tapos you ask the Lord, can you please fill me with the Spirit, di ba? Na even though I want to forgive my brother, di ba? Yung kapatid ko, gusto kong patawarin, and kung maaari man banatan siya sa akin ng mga manghang na salita, Lord, may you help me to resist the temptation, di ba? Of fighting back, di ba? Ang madalas na ina-advise ko sa mga taong mini-mentor ko, yung mga mas nakakabata sa akin, hindi itong yung mga mas younger, mas bata na mga meron ko siya ako mga mini-mentor ng mga young men. Sinasabi ko sa kanila, kasi mga bata kasi very idealistic sila, di ba? Sabi ko, pag gano'n na pakakataon, you just defend the truth, di ba? You don't defend yourself anymore, di ba? Let others defend you. But let's say, kung may moderator, let that person defend you. But ikaw, don't just defend the truth. Ibig sabihin na defend the truth, kung may mali na ginawa, yun ang kailangan mo depensahan. Pero wag mo na i-depensa yung sarili mo na justify mo pa, kaya ako ginawa yan, kaya ako ginawa to. So, yun lang importante na yung i-limit natin yung sinasabi natin, di ba? Doon sa issue. Doon makafocus tayo doon sa issue. Not going sa personality, history, 'di ba? Kasi minsan nga yung tendency na dahil may history, parang kinakahon mo na yung tao Na dahil yan ang ginawa mo in the past, ganyan ka na talaga. 'Di ba? Parang wala ka ng pag-asa na magbago. Kailangan alisin po natin 'yun Kasi lalo na kung anak siya ng Diyos, babaguhin pa yan ni Lord So kailangan mag-focus tayo doon sa positive niya or something like, alam mo, minsan ang isang na-realize ko, yung words natin, napaka-importante. Di ba? Kunyari, sabihin mo something like, nasaktan ako nung ginawa mo ito, pero alam ko, hindi ka naman ganyan
Di ba? Mabait kang tao eh. Mm. Importante yun eh. Kasi pag sinabi mong, ikaw talaga, napakasama mong tao. Parang nililabel mo yung tao eh. And it's highly possible dahil sinasabi mo yun, in his subconscious, tinatanggap niya yun na masamang tao ako. And maaaring maka-identify siya dun sa tawag dito, yung labeling mo na masama siyang tao. So, parang the idea is, even though nasaktan ka, sabihin mo, alam mo, sa pagkakilala ko sa'yo, hindi ka ganyan eh. Mabait kang tao eh. You're an honest person eh. So, in that sense, parang tinetrain mo siya dahil mahal mo siya, parang in-identify mo siya doon sa makadiyos na tao. Kung sino siya. Kung sino siya kay Kristo. Parang Mark, sa isang pamamaraan, no, pwede natin tignan din sa ganito na kung hindi miyembro ng pamilya, kung minsan kasi 'di ba yung kung sa taong nagpapatawad, kailangan makita rin niya na nagsusumikap, may pagbabago, may hindi lang remorse, kung hindi may pagbabago sa kanyang gawi, no, na pagpapatunay ng kanyang paghingi ng tawad. Parang restitution. Oo, parang sa loob ng pamilya mas nagiging evident ito kasi lagi kayong magkasama eh. Na lalo na sa mag-asawa, magandang tignan din po na 'di ba kung may naging pagkakamali ka, pagkukulang ka, kasalanan ka, kailangan meron pong pagbabago rin na nakikita sa sarili. Kasi sa taong nagpapatawad, bagamat pinatawad na, pero kuminsan nakikita, bumabalik ka rin doon sa dati mong gawi. Kaya kuminsan sa kabilang banda rin, naaalala rin natin na kailangan meron ding pagbabago din. Yes, sure. Naalala ko to sa isang pagsasanay ng Mother Design, yung wife ko nagtuturo, si Alet. Minsan naikwento ko na rin po ito na one morning, nagmamadali akong umalis ng bahay. May pupuntahan ako eh. At yung anak ko, panganay, parang may hugot pa din. Alam mo yung mga hugot ng mga kabataan. Tapos, but because nagmamadali nga ako, hindi ko na masyado pinansin, lumabas na ako. In one Mother Design training by my wife, nakwento niya doon, ang sabi lang sa hindi ko nang alam kung anong hugot na yun, hindi ko maalala eh. Sabi lang ng wife ko sa anak namin, si Papa mo nagbago na yan. Yun lang sinabi niya. Kaya sabi ko, how powerful yung validation ng isang mother, ng isang wife. Kasi hindi ko nang pwede sabihin sa anak ko na, anak, paniwalaan mo naman ako utang na loob, nagbago na talaga ako eh. Alam mo yung ganon? Pero yung validation ng wife, ng mother, very powerful. Alam mo, since then, hindi na po namin naringgan ng, alam mo yun, ng mga hugot lines yung anak namin. Sapagkat, mismo yung mother niya ang nagpapatunay na hindi ganon. Pangalawa, yung validation, sa aspeto ng validation, yung anak namin noon, tinuturuan namin magbasa. Walang kahilig-hilig magbasa ng libro. Wala po. Ngunit yung tipong, alam mo, si Papa mo kaya ganyan yan kasi mahilig yan magbasa. Alam mo ngayon lately, siya pa nga magrekomenda pa, nabasa mo na itong book na to, buibili siya ng sarili niyang libro. Kaya magandang tignan din po natin yung kung paano din po makakatulong yung asawa, yung nanay, kung ito ay may kinalaman sa mga asawang lalaki, tungo sa ika-aayos po ng pamilya. Kasi mothers and wives, you don't realize how powerful your words are para po mapanatili po yung kapayapaan at kaayusan po sa bahay. Maraming salamat, Alet, kung nakikinig. Sa sinabi mo, kita mo, Talagang nagbago na talaga to, bago na talaga. Grabe, Kasi may ibang asawa, di ba? May ibang misis, kapag makulit yung asawa nila, sabihin sa anak, alam mo yung tatay niyo, wala nang pag-asa. Yung mga ganun, di ba? Tanggapin nyo na lang. Ganun na lang. Hindi na lang tularan. Ganun. Buti na lang, Alet. Biglang nasentro po sa akin eh. No? Salamat sa iyo. Maraming salamat at nagbago si Allison. Ayan po. Ay, nako, napakasarap pag-usapan ang buhay ni Allison, Pero sadyang maiksi ang oras. Hindi po ito tadikalang lagot. Sadyang maiksi ang oras, kaya tayo po'y dadako sa ating devotion sa pangunguna na rin po ni Paring Allison. Samahan niyo po ako sa ating pong devotion ngayon. Matatagpuan po ang talata mula po sa Colossians chapter 3 verses 13 to 15, ESV version. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Salin po sa ang salita ng Diyos, magpasensyahan kayo sa isa't isa,
at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso't ninyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Alam nyo, yung conflict daw ay hindi daw to naiiwasan. Wala pong conflictless na relationship. Lagi meron po talagang hindi pagkakaunawaan yan. Ngunit ang mahalaga po doon, paano natin nire-resolve ang bagay na ito. At ito yung talatang ito ay angkop ng angkop po sa atin. Paano po natin malulutasan ang anumang alitan. Ang active po dito, yung pagpapatawad, yun po yung pinaka-active word po dito Operating word dito is yung forgiveness. Dahil in any conflict, dahil alam naman po nating hindi po ito maiiwasan, kailangan naroon po yung pagpapatawad. Na para bang push button, anytime na makita natin ang relationship would not be aligned, no? Kailangan nandun po yung dish out natin, pag-i-issue po natin ng forgiveness at pag-receive din po natin ng pagpapatawad o ng kapatawaran. Ikalawa po dito, kailangan po natin makultivate dito yung pasensya, yung patience. Dito po natin nakukultivate yung pagtitiis, no? Na sinasabing pagtitiis sa mga, alam niyo po, iba-iba ugali ng tao kahit sabihin natin tayo po ay mananampalataya na, ay iba-iba pa rin po ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Iba-ibang opinion, iba-ibang mga kinamulatan po natin. Alam mo, mga simpleng lang po, mga paghahanda ng pagkain. Merong iba, kailangan masyadong marami. Ito yung pagkain. Merong isa, medyo matipid. Doon pa lang po, hindi na po magkakaunawaan sa loob ng pamilya, yung kung anong ulamin mamaya, etc., etc. Ngunit, kailangan po nating ipagkaloob yung patience. Sapagkat alam po natin na parehas po tayong lahat na lumalago sa Panginoon, nandoon po dapat ang pag-uunawa at pagpapasensya. At yung kahalagahan po ng tayo po ay namumuhay ng may pagkakaisa. Napakahalaga po neto that we live always in harmony. Kung meron man po tayong goal, no, sa atin pong pamilya, sa atin pong mga relationships, ay hindi po yung conflictless relationship, but a harmonious relationship. Para po mangyari ito, sabi rito, ay tanggapin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat kung si Kristo po ang siyang nananahan po sa atin, ang kapayapaan niya po ang siyang maghahari po sa atin. Hindi po yung mga ingay at mga kaguluhan sa ating po mga paligid. Kasi alam nyo, kung minsan pansinin po ninyo, pag gusto nyo po tumingin ng pulang kotse, habang kayo po ay nasa labas, puro pulang kotse po ang makikita ninyo kasi yun po ang lagi nasa isip po ninyo. Kapag ang hahanapin po ninyo, yung kamalian po talaga ng iba, talagang wala pong kapayapaan po talaga yan. Ngunit kung si Kristo po ang siya maghahari, titignan po natin kung paano po natin ito makakamit, itong harmonious relationship nito. Sa palagay ko po, yun po ang siyang mangyayari. Kaya sa araw-araw po ng ating pamumuhay Kristiyano, sana po hayaan natin kumilos patuloy po si Kristo at manatili po sa atin ang pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat una sa lahat, hindi po natin kaya ang anumang relasyon na mapagtagumpayan kung wala po ang pagpapatawad una sa lahat ni Kristo at ang pag-ibig na tinutukoy po dito na siyang mangunguna sa ating pumabuhay at pagharian nawa tayo ng kapayapaan ni Kristo. At bunga po noon, kaya po natin sabihin, maraming salamat sa aking pamilya, maraming salamat sa mga relationships, no, na mga pinahihintulot, no, ng Panginoon na siyang maranasan ko, mga kaibigan na siyang nasa paligid ko ngayon. So with that, panghawakan po natin ang mga talatang ito, mga prinsipyo mula po sa talatang ito na pwede po natin magamit, hindi lamang po ngayon, kundi sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Yan, maraming salamat, paring Allison. Talagang babalik at babalik tayo sa ating ugnayan sa Diyos. Yes. Kaya nga yung pagpapatawad doon nakasandig. Yes. Ayan. So sana po ay meron tayong mga natutunang mahalagang mga prinsipyo at higit sa lahat, hindi lang mga aral na pumasok at sumagi sa ating isipan, kundi mga katotohanang mararanasan sa araw-araw. Kaya sa ngalan po ng ating mga paring Allison ko,
at paring Mark Villarreal. Ito po ang inyong paring Jebo Bansuelo. Nagpapasalamat sa bawat isa, sa Panginoon higit sa lahat, at nagsasabing gabayan tayo ng ating Panginoon. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.